kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. When it rains, It floods. Binabaha po ngayon ng kakatakot-takot na kamalasan ang nasibak na mayor ng Bambantarlac na si Alice Guo. Nang kasuhan naman ito ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. nagugat ang kaso sa pag-amin ni Mayor Guo na isinaalin niya ang kanyang shares sa Baulu Land Development Incorporated sa isang Jack Uy. Si Jack Uy! nakasama rin sa mga kinasuhan. Sinabi ni Lumagi na nabigo si Guo na magbayad ng kalahating milyong pisong buwis nang ibenta nito ang kanyang shares kay Uy. Ayon po kay Junior, Hindi. ang tinutukoy po ay si Almendez ikaw. Almendez ikaw ba yan? ang tinutukoy po ay si Commissioner Romeo Lumagi Jr. Siya po yon. Kabilang dito ang capital gains tax Yan. na ipinapataw kapag may ibinebenta kang stocks. Yun. At documentary stamp tax para sa iba't ibang transaksyon tulad ng pag-transfer ng shares. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Dos. At may dim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga. Ayan. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kapitbahay, mga kapamilya, mga kapuso, mga kabarkada, mga Pilipino sa iba yung dagat na nakatutok sa atin. Sana po ay ayos na kayo dyan na subaybayan niyo po ba ang bonggang-bonggang bongga na pagbibigay natin ng pagpupugay sa ating mga Olympians kahapon. Ano ba tawag doon? Heroes Parade? Heroes Parade, kumbachero, na nag-umpisa dito sa DZRH. Kita nyo naman yung mga payong kahapon. Puro mga DZRH ang payong na Sa nandito dami yan. ng mga pinamigay ni Sherwin Alfaro. Ibang klase, ano? Talaga naman. Saka wala daw kapaguran. Hindi lang yung mga Olympians natin, walang tulog. Kundi
pati na rin kumbatsero, yung mga kababayan nating nag-abang. Ayun, no. Ay, Oo. ano yung nakabasa ko doon? Paki-rewind mo nga yun. Balik mo nga yun. Oo. At paki-zoom out mo ng konti. Zoom out. May nakalagay, Kaloy. Kaloy. Ay, papa mo. Andito papa mo. Andito papa mo. Oo, Meron palang ganon. Andun, ay, nung dumaan sila sa Ay, no. Kaloy, dito papa mo. Ayun. Yun, yung papa niya, yung nakasombrero na yun eh. Ayun. Galing, ano. Nakita mo sa foreground si Kaloy nung yung camera. Oo. Kinuha na. Nakatingin naman siya eh. Oo. Ayan, yan. Ayan. Oo. Sumasaludo siya. Ayun, Sumasaludo sakto-sakto. Sakto-sakto. Tapos bumaling na siya ng gano'n. Oo. Alam Hindi niya mo, nakita? hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung nagkatinginan si... Mukha naman nakita naman siguro. Baka kaya niya. sumaludo. Baka Sumaludo siyang ganun eh. Oo. Ako din naman eh. Lahat na makita ko, sinasaluduhan ko eh. Hindi, baka nga maaari din namang hindi niya masya. Pero nag-post siya eh. Nag-post siya kung batsero eh. Oo. Sa Facebook niya. Mm-mm. Asan yung Facebook post niya, Ivan? Paki-hack mo nga, Ivan. Paki-hack mo nga. Total, magaling kang... hindi, si Ivan nga na-hack eh. Siya ang nahack. Hindi ba yung secretary ng DICT? Naku, si pambihira. Ivan Si Uy. Ivan Uy. Medyo kahiya-hiya po yun, ha? DICT mismo. Yung ipinagmamalaki ninyong portal ng gobyerno na isa na lang ang pupuntahan, yung e.gov. Oo. Nahack. Tapos tatawa-tawa yung nangahak. Anyway, ito pong pagpunta nung tatay ni Kaloy doon sa kasama nung mga nasa gilid lang na parang mga fans lang. Siyempre, marami sa mga kababayan natin. Ito yung post ni Kaloy. Maraming salamat pa. Sabi niya, Ayun. masaya ako nakita kita doon nakasuporta. Pasensya na pa. Hindi ako nakakaway. Hindi ako masyado nakakaway. Ang daming nagpapa-autograph. Hehe. Kita-kits soon pa. Ayun. Malinaw pa rin ang mata mo talaga. Pinabayaan lang kita eh. Ganun ba? Tataka nga ako sa iyo. Sinusubukan lang kita eh. Akala ko naman susuportahan mo ako eh. Buti pa si Pa, sinuportahan yung anak niya eh. Ako, hirap na yung mata. Sinusubukan lang kita eh. Kung gaano kalinaw pa ang mata. Malinaw pa. Alam mo ba kung batsero, na kanina ko pa kinakabisa yan. Para pag magpapacheck kasi sa mata. Sa mata. Titingnan ko muna yung mga papakita ng doktor eh. Ito yan eh. Yung sa dulo, yan eh. Nako. Ayun pala, may post palang ganon. May post po siya ng, anong oras itong post na to, Ivan? Anong oras itong pinost? Yung ba yung tatay niya, yung may sombrero? May sombrero na ano ba yun, lumundag ba o pinasan ng mga kasamahan? Parang binuhat siya ng mga kasama niya eh. Oo. Tama. 7:42 PM na to. Hindi, mas maaga to pare. Nabasa ko to, mas maaga pa eh. Oo, bago pa mag TV Patrol. Oo, maaga pa to. Baka, ano. Anyway, kung doon sa post ni Kaloy na yan, ibig sabihin hindi pa niya napuntahan talaga. Hindi pa. Ang kanyang pamilya. Hindi pa niya napuntahan ang tatay niya o hindi pa nakapunta sa kanya ang tatay niya, nanay niya, yung lolo niya, si Lolo Rodrigo. Yes. Na siyang nagsasama, naghihila-hila sa kanya noon para makapag-tumbling-tumbling. Hindi pa niya nakita. May interview nga yata doon kay Lolo eh. Sabi ni Lolo, ni Lolo Rodrigo, hindi na raw sila pumunta dahil nagsumubaybay na lang sila sa TV. Kasi ay magmumukha lang daw silang fans. Oo nga. Ramdam mo naman na kahit pa paano. Pero nung mga unang interview, excited yung lolo. Siya, siyempre. Ngayon siguro nag-sink in na sa kanya na bakit ba ganito? Bakit ba ganito? Ano pa nga?
Yung pinuntahan ni Boy nung nakaraan. Oo. Boy, baka ano na ulit si Boy Ito Gonzales. pala yung sabi ni Lolo, Mm. nakaplano din sana kami pumunta. Oo, yun ang alakala ko eh. Pero napag-isip-isip namin, magmumuka kaming kawawa doon. Dahil hindi na kami pinasalubong ng pagdating niya, sinabihan niya ata sila na wag na sumalubong doon sa Sa airport. airport. What more kung diyan, para lang kaming fans niya. Kaya Oo naisip namin kahit diyan sa float niya, sa parada niya, di na rin kami pupunta. Yan ang Yun, sabi ni oo. Rodrigo Frisco. Yun na nga. Bumachero. Oo, dahil nung una nga, ang plano nila, pupunta, sabi pa nga, excited na excited yung lolo. Isasama daw niya yung mga kapitbahay, pupunta, sasalubong sa float, at kung mabagal lang naman daw yung andar ng float na yan, Sabayan nila. susunod-sunod sila. Oo. Hanggang makarating sa Rizal Memorial. Yun ang mga ganun. Mm-mm. Ganun talaga. Ah. Basta. Basta nando si Chloe. Ano yung biro mo kanina? Si Chloe, pagtanda niya, magiging kamukha niya si Manila Mayor Honey Lacuna. Napakaloko nito si Aling Tina natin eh. Si Tina nagsabi nun. Si Tina nagsabi Hindi yun. Nakita raw niya kasi na mayroong maputing buhok doon. Akala daw niya si Chloe. Nung lumingon, si Mayor daw pala. Jerry Bala at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Alam mo kung Bachero, masayang-masaya ako bilang isang Pilipino. Pero pagka makakikita, kahit pa paano pala, no? Kahit paano pag makakakita ka ng... Wala naman tayong pakialam sana dyan eh. Wala tayong pakialam. Pero pagka pala ganun, nakakita ka ng ganung optics, kasi kita mo visual ano, kung Bachero, na hindi namang kwentuhan lang, ano? Yung bang... Di ba, baka may malalim kasi siya, baka may mas malalim na hindi natin gaanong arok arok. Pero pagka nakita mo yun lang, yung sabi nga yung sa balat lang sa ibabaw lang, medyo tatamaan ka din. Halimbawa, yung tatay na nandoon na di ba tayo medyo ang drama nun Pasensya na kayo pag nakita mo boss, hinto mo. Tigil mo. Tigil mo. Di ba? Ganun. May mga Tsaka ganun. di ba tayo pa nung dahil nga andun pa sila nasa Paris pa sila, pumutok na yung kontrobersyang yan. Ang pinapayo nga natin itong si Kaloy, pagdating sa airport, diretso ka agad sa bahay nila. Di ba? Parang ibang dating na. Pero apparently, may talaga, ibang lalim. May lalim. lumalim. Na doon naman kung Bachero, wala naman tayong magagawa doon. Wala tayong magagawa ron. Pero, kumbaga parang... Magpayo nga kayo, payong kapatid lang natin. Meron ka ring mararamdaman na kakaiba. May kurot. Kahit na masayang-masaya tayo para kay Kaloy, pero parang nababawasan yung kasiyahan natin dun sa ganong sitwasyon na nakikita natin. At lalo na sa kanya bilang isang anak. Kung paano niya tingnan ang kanyang mga magulang. Dun sa interview pa lang sa Paris, yung kinuwento mo sa akin, hindi ko nga alam yun . Hindi ko nga alam. Pinakita mo lang sa akin. Para ng mga nasulsulan pa. Ano yung pinarinig ko sa'yo? Hindi ko yun interview, napanood ko sa balita. Yung binati niya at excited na siyang makita ang pamilya ni Chloe. Medyo may kurot. Hindi. Ay, nako. Di bale, basta baka naman itong mga susunod na araw merong makapagpayo. Si Mayor Honey Lacuna siguro baka magpayo siya. Bilang nanay ng lungsod ng Manila ay mapayuhan niya ang anak na si Kaloy. Sabihin niya, alam mo, sabi ni Tina. Sabi ni Tina ng DZRH, pagtanda ni Chloe, ako magiging kamukha. Bata ka. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos, Dos por Uy, Dos. Yuel, hanapin mo nga yung mayor yung bagong mayor ng Bambantarlac, yung acting mayor. Antindi siya lang pala yung konsihal na hindi pumayag dun sa
Doon sa ano 'yun, yung no objection, letter of no objection. Doon sa Pogo. Sa Pogo yung council. Isa lang mag-isa. Tingnan mo na, ano? Ang Meron tindi talagang nito. gano'n. Ano? Meron Merong ganong naninindigan. Oo, sana makausap natin At dahil sa kanyang paninindigang yan, ayun, siya ang magiging mayor ngayon. Siya naging mayor siya na ngayon. Nanumpa na kahapon. Ang tanong ko lang, kumbachero, kung lahat sila nawalis doon, yung siya na lang mayor doon, sino kanyang vice mayor? Wala. Tapos, sino ang kanyang magiging konsihal? Oo nga. Nawalis eh. Sabi siguro, wala muna. Ako na lang muna. Ako na, diktador Hindi din. hindi ko kailangan yan. Ang bihirang patis, ano. At meron pa po tayong isang sinusubaybayan. Itong ang baka sakaling makontak natin si PCSO General Manager Mel Robles, ano? Magandang balita ito. Yung daw doctor's fee. Yung bayad sa doktor ng mga pasyente, sasagutin na ng PCSO dahil Isa yan sa mga pinoproblema ng mga kababayan natin na nao-ospital. ayaw nga magpunta sa ospital, natatakot sa doktor eh. Sinasagot ang hospital bill pero yung professional fee laging wala yan yung sa mga doktor. Minsan nga magugulat ka, halos kasing laki nung doktor. Nung hospital bill, yung doctor's fee. Correct. May ganun, ano? Pero ito, sasagutin na rin ng PCSO. Dahil ikaw at ang PCSO, Iba yata yan. kabalikat ng bayan. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Beno, ang oras po natin, Mr. Jelom Tang, Lakyam Di Chaphun, 6:20 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alas 6:24 na ng umaga. Narito na ang ating ACS Balita. Bayad sa doktor ng mga mahihirap na pasyente, sasagutin na ng PCSO. 5 bilyong pisong dagdag ayuda sa 4Ps, aprobado na ng DBM. Inabsueltong konsehal ng Bamban Tarlac na nanumpa bilang acting mayor. Halaga ng piso na nanatiling malakas kontra dolyar sa nakalipas na 2 araw. Leader ng grupong ng hold up sa isang fruit store sa Makati na patay ng sikyo. At isang lalaki arestado sa pamba-blackmail sa dating boyfriend. Nako, Gamit ang mga hubad na larawan at sex video. magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa unang pagkakataon, sasagutin na po ng PCSO ang doctor's fee ng mahihirap na pasyente na nakakonfine sa ospital. Ito po ang magandang balita na inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez matapos makipagpulong kay PCSO General Manager Mel Robles at Philippine Medical Association President Hector Santos Jr. sa Kongreso. Ayon kay Romualdez, nagpapasalamat siya sa PCSO
at sinagot na nito ang hinaing ng ating healthcare professionals lalo sa issue ng professional fee. Sinabi ni Romualdez na simula sa katapusan ng Oktubre ng taong ito, ang PCSO na ang sasagot sa professional fee para maibsaan ang pasanin ng mga may sakit na nakakonfine sa ospital. Dahil dito, sinabi ng House Speaker na malapit nang matupad ang hangarin ng Pangulong Marcos na magkaloob ng libreng pagpapaospital para sa lahat ng mahihirap na Pilipino. Inaprobahan ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng karagdagang 5 bilyong piso sa Department of Social Welfare and Development na nakalaan sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang 4Ps ay isang mahalagang inisyatiba na layong labanan ng kahirapan at suportahan ang mga pamilyang nangangailangan sa bansa. Ayon kay Secretary Pangandaman, makakatulong ito para maibsan ang epekto ng inflation sa ating mga kababayan. Kaya ginagawa ng DBM ang lahat para mapabilis ang proseso at epektibong maibigay ang mga pangunahing serbisyo. Binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pag-aproba ng pondo upang maipagpatuloy ng DSWD ang kanilang trabaho ng walang interruption at maibigay ang kinakailangang tulong sa pinaka-vulnerable citizens ng bansa. Alas 6:28 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Napanatili ng Philippine Peso ang lakas nito kontra dolyar nang magsara ang palitan sa 56.96. Ito na ang ikalawang araw na nanatili sa 56 level ang ating piso kontra dolyar mula nang lumakas ito noong Martes. Tumaas ng 35.6 centavos ang Philippine Peso at nagsara sa 59 o 56.96 laban sa 57.31 sa isang dolyar na palitan noong Lunes. Itinuturing ng mga financial analyst na pinakamagandang performance ito ng ating piso mula ng Abril 15 ng taong ito nang magsara ang palitan sa 56 pesos and 80 centavos. Alas 6:28 ang ating oras. Maya pa ba kay kong mga kabalen? Gising na ba kayo? Formal nang itinalaga ni DILG Secretary Benhur Abalos bilang acting bagong mayor ng Bamban Tarlac si Municipal Councilor Eranio Timbang. Si Timbang ay manunungkulan bilang acting mayor ng Bamban Tarlac sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan ay ipapalit naman sa kanya bilang acting mayor ang nasuspending vice mayor na si Leonardo Anunciacion. Ayun, ganun pala mangyayari doon. Dahil yung vice mayor ay suspended. So 3 months lang itong si Councilor Eranio Timbang. Akalain mo, no, dati tinimbang siya, ngunit kulang. Ngayon, sobra-sobra. Tinimbang ka, ngunit sobra. Ayos. Alas 6:29 na ng umaga, maya payabak kay Kongane, mga taga-Bamban. Gising na ba kayo? Patay ang isang hold-upper matapos mabaril ng gwardiya ng looban ng isang fruit store sa San Isidro, Makati. Kinilala ang napatay na si alias Jeric, 27 anyos, leader ng notorious na grupo ng mga nang-hold up ng convenience store sa syudad. Sa ulat ni RH27 Noche Kakas, bigla na lang daw pumasok at agad nagdeklara ng hold up ang nasa 5 tao sa naturang fruit store. Pinadapa ng mga ito ang gwardiya at tinangay ang kanilang cellphone. Pero sa kuha ng CCTV, makikita ang biglang pagtayo ng gwardiya nang makatsyempo sa mga lumapit na hold-upper at biglang pinaputukan ang isa rito. Nagkapalitan pa ng putok pero dali-dali nang tumakas sa mga suspect at iniwan ng nakahandusay ang sinasabing leader ng grupo. Sa ngayon, tinutugis pa ang 4 na nakatakas na kasamahan ng napatay na suspect. Ayun, tinan mo nga naman. Buo ang loob ng gwardiya, no? Sinundan pa pala siya talaga. Oo. Buo ang loob ng gwardiya. Naka-helmet pala yung iba. Oo. Matindi to si... Pero mabutit, hindi rin siya tinamaan. Hinabol siya. Oo. Oh. Ayos na gwardiya yan. Magaling ang diskarte nito. Hindi yung gwardyang ganun lang, gwardya lang. Oo, yung titingin-tingin. Ito talagang... Ayan, oh. Nakita nyo? Tingnan nyo yung yung video eksena. niya. Ulitin nga natin yun, mga taga-RH. Ito. Ayan. Ito yung... Hindi, yung isa pa. Ayan. Oh, yun, oh.
Nung nakikipagbarilan siya, Oo, sinusundan hinabol siya siya, ng dalawa, Hindi rin marunong yung mga hold-upper eh. Hindi rin. Kung nakakapag-practice na palad, parang ikaw yon, Oo. yung habang tumatakbo, pumuputok. Ay, nako. Iba yung nakita ko sa'yo, tapos isang kamay lang. Isang kamay lang. Gumugulong pa yan. Gumugulong yung beer. Tapos nung isa na lang yung isa na lang yung bala mo, dalawa pa kalaban. Hinate. Hindi, si pero- Senator Lito Lapid Si yun. Lito Lapid, Hindi, ang tindi nitong gwardiya na to. Tama ka kumbatsero, mabuti na lang. At hindi siya, hinabol siya eh. Hinabol. Oh. Hinabol pa siya eh. Ayun. Oh, Ayos, ano ayan, ba pangalan ng... Dapat makilala yung gwardiya na makilala yan. natin yan, yung gwardiya na yan. Baka pwedeng maging PNP chief yan. Galing naman. eh. Oo naman. Pwede naman regional director. Regional director muna. Sige. Ayos. Congratulations. Alas 6:32 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Eto, pakinggan ninyo. Arestado ang isang lalaki matapos i-blackmail ang kanyang ex-boyfriend na bading sa Bacoor City, Cavite. Sa ulat ng ng pulisya, inireklamo ng biktimang si alias Gab. Si alias Gab. Lalaki pala Ang kanyang yung- ex-boyfriend na kinilalang si alias Jericho. Pare! Binantaan daw kasi nito na ipakakalat ang kanyang mga masiselang larawan at video naku. kung hindi ulit makikipagtalik sa kanya. Ganon. Ayon sa biktima, dati na siyang binablackmail ng naturang suspect at nagpapadala rin daw ito ng ilang mga masiselan nilang larawan sa kanilang mga kakilala. Oo. Isinumbong na ito ng biktima sa mga otoridad kaya sa isang pagkakataon na nag-aya muli ang suspect, di alintana sa kanya na kasama na ng biktima. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Di alintana sa kanya na kasama na ng biktima ang mga otoridad. At dito ito Kasambang probinsya. Tumira niya. Aywan, taga-saan ka ba? At dito ito nahuli Ayan. habang naghihintay sa isang hotel. Oo. Himas rehas ngayon ang naturang suspect at naharap sa kasong grave coercion at paglabag sa Anti-Photo and Voyeurism Act. ACS Good Meron News. tayong isang good news dahil yung Kamuning flyover na isinailalim po sa rehabilitasyon, napaaga to. Magaling. Kaya good news to eh. Magaling. Kuya Rolly Romero, magandang morning. Alamin nga natin ang latest dyan sa Kamuning flyover at naroon ang ating RH 39. Hindi pala siya. RH5 pala. 5. Kanina linaw ng mata mo eh. Ngayon kung kailan yung malaki na. Sorry na. Kung kailan yung malaki na yung sulat eh. Andito na si RH5 Val Gonzales. Good news naman po sa mga motoristang lagi natatraffic dyan sa EDSA Kamuning. RH5 Val Gonzales, Kamin Val! Jerry at Anthony, bukas na nga sa mga motorista itong buong stretch na ito ng Kamuning flyover. Kung makikita ninyo, dito sa may pinakapaanan mismo nitong flyover na ito ay nakalagay na. Itong Kamuning flyover is now passable to all types of vehicles. Aba. Ayan. Ayan, nakapaskil. Alas 6 punto ngayong umaga, Jerry Anthony at pinangunahan ni na DPWH NCR Director Lori Malaluan, Yun. MMDA Chairman Romando Artes at iba pang mga matataas na opisyales ng MMDA at DPWH ang pagbubukas ng isa sa matandang Aga, ha? flyover dito sa Metro Manila. Ang aga ni Director Malaluan ha. oo. Ang sipag ng bubaing yan ano. Ay, napakasipag ya. Napakasipag dahil ang kanyang binabanggit nitong si Director Malalawan, napaaga sa target date ang Ayun. opening ng flyover. Kailan ba dapat yan?
dapat Oktubre pa. Tingnan mo na. Oo, Tingnan dapat mo nga naman. Oktubre pa. Oo. Tamad, sinunod pala ni Director yung request natin noon, di ba? Na agahan. Baka Saka, naman agahan. lagi yatang pumupunta si director dyan, pinamemiwangan si... Sino ba kontraktor niyan? Magaling din. Mainam din ang RDA babae, no? Oo. Matatakot yung kontraktor. Oo, didiwara eh. Natanong niya yung contractor. Ah. Kaya safe na safe itong flyover na tahanan na ngayon. Oh. Dahil ang contractor ay ang contractor din ng Star City. Aba! Tingnan mo nga Pambira. naman. Sila kay Sila Deo? kay Deo pala. Contractor. Ang contractor. Alam mo, kasi kaya naman nasabi ni Kumbachera yung Bal, doon kasi sa lugar na alam niya, kung sino yung mayor, yun din yung Siya ang contractor. Oo. Oo. Dito pala sa Star City, hindi ganon. Hindi pala ganon. Sino contractor? Sino yung contractor ng Star City na siya rin contractor ng Kamuning Flyover? Ito lang namang Alphatec Construction Company. Patek. Kaya yung kaibigan ni Mayor Deo na si Engineer Loy Titong, Engineer Loy Titong ay 24/7 na Galing. nagtrabaho. Para Bigyan pa nga ng maraming project yan. Bigyan na maraming project yan. Basta hindi masisira agad. talagang minadali nitong Alphatec Construction Company ang contractor, yung pagtatrabaho 24/7. Yun! Tapos na ito Yun ang kagad. kailangan. Oo. Pwede naman pala, kaya naman palang ganun sa Pero mga yung government October projects. pa dapat. August pa lang ngayon. Tinan mo, laki ng ano. Hindi pwede yan. Parang gusto kong questionin tuloy. Napaga ng 2 buwan. Original na target. Maganda ba pagkakagawa? Ikaw ang engineer Val Gonzales. Napakaganda. Tinignan ko. Walang malusutan yung mga langgam eh. Walang malusutan yung mga langgam. Siguro ng mga nakikinig, tigilan niyo na nga yan. Hindi, si Hikong pala, si Kuyang Rolly Romero na ang taga-Alphatec. Ayun, congratulations. Ayos. Thank you. Ayos, ano. So pwede nang daan na. Ayan, nakikita nga na yun sa likod mo. Safe na niya daanan. Kaya naman ang naging resulta nito ay agad na naubos. Yung kanina ay nagsisikip na hilera ng mga sasakyan dito sa kabang ito ng southbound ng EDSA. Yung mga sasakyan na nanggaling dun sa bahagi ng Kamanaba at Northern Park, sa North Avenue at Kamanaba area ay agad na naubos dahil sa pagbubukas na ito ng flyover. Kaya naman ang kanina na bumper to bumper na daloy ng trapiko ay ngayon ay smooth sailing na at tuloy-tuloy na yung mga sasakyan na dumadaan dito sa bahaging ito ng Kamuning flyover. Samantala dun sa pinakailalim, Jared Anthony, dagdag ko na rin ay yung deck slab kung tawagin ng mga inhinyero. Yung deck slab ay 30% nang natatapos, pero kanina ay nililinaw nitong si Director Lori Malaluan ng DPWH na safe na 100% ang pagdaan ng lahat ng uri ng sasakyan dito sa bahagi ng Kamuning flyover. Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, RH5 Val Gonzales, at congratulations kay Director Lori Malaluan. Director Lori Malaluan. Hindi lang po kayo kaboses ngayon ni Senator Cynthia Villar, hindi lang kayo kaboses. Parang kinatatakutan na rin kayo ngayon, katulad. Di ba? Mainam naman yun eh. Matatakot yung mga kontraktor na kukupad-kupad sa trabaho kapag nagdiwara si Director. 6:40 na ng umaga, magbabalik po kami. ACS Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.
Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. usapin po natin si Tom Cruise. Yan, no? Hindi nung Tom Cruise Napapanood nyo ba yung mga action closing, ano? Oo. Yung pagtalo ni Tom Cruise nun sa closing ceremony ng Paris Olympics. Yung buhok niya parang, sabi ko, hindi ba si Secretary Benhur Abalos yan? Para nga eh. Ang dating eh. Secretary Benhur Abalos ng DILG, magandang morning! Good morning po, Cartoon News, Ka Jerry, at sa lahat po nakikinig, nanonood, magandang umaga po. Kasing edad nyo ba si Tom Cruise? Pareho kayo ng muscle eh. Kaya talaga. Tindi nung iba talaga kapag yung inaalagaan mo yung katawan mo. Nag-exercise. Sana, Secretary, napanood nyo yung pagtalo niya. Walang mula doon sa taas tumalo. May ko naman. May tali, may lubid naman. May lubid naman, pero hirap nun. Yung mga action scenes ni Secretary itong mga nakakaraan Sa Black Rider. Sa Black Rider. Tapos na ba yun, Secretary? May mga karugtong pa ba yun? Dapat merong... Gusto, Dapat may may bukto yun, Secretary, hindi pwedeng wala. Maraming mga salbahe, dapat maraming. Anyway, gusto nating maging masaya ang ating usapan. Pero ito pong nangyari ngayon sa Bamban Tarlac, may acting mayor, si Mayor Timbang. Acting Eranio Mayor Timbang. Eranio Timbang. Paano po yun? Di wala siyang vice mayor, wala din siyang konsyal, Secretary? meron po kami kagad binuo na komite, no? Kasi ang tatlong buwan lang po naman, no? Katuwing at Jerry. So kaagad ayon po ito sa local government code at isang memorandum circular ng 2019 ng DILG na kung saan tinalaga ko po si Yusek Iringan ng DILG, si Regional Director Nuida ng Region 3. Tapos maghahanap po kami ng tatlong civil society organization. Kasama po yung isang provincial, yung PCL, yung natawag na Councilors League. No? At ito po ay bubuo at sila po ang mag-a-appoint po. Actually, ang i-appoint po dyan, 8, no? Yung tatlo po rito ay political party. So, sino pong membro ng political party, sila po ang bibigyan ng nominee. At yun po ang i-appoint. At yun naman 5 na bakante, yung pong screening committee ang mag-nominate po. At tapos po itatalaga ko na po. Ayun. So, ganun pala ang proseso. Kailangan pala talaga kumpleto pa rin, Secretary. Hindi pwedeng, may mayor naman eh. Okay na yan. Kahit walang vice, kahit walang konsyal. Hindi ho pala pwede yun, ganon, Secretary? Hindi po. Kailangan po, sundan po natin ang proseso ng batas. No? At medyo mahigpit po rito. Kaya, ang sa akin naman, ang sinabi ko nga kahapon, nung nabuo, dapat kaagad, maski ngayon o bukas, atapos natin kagad dito dahil pahabulan namin yung sweldo eh. Oo nga pala. Pirmahan, yung mga tubig, kuryente, ganun po. No? So, dapat mabilisan po ito. Hindi pwedeng matigil ang operasyon ng munisipyo. Ang daming katransaksyon yan ano po? Tama, yung mga pipirmahan po mga papeles na kinakailangan. No? At anyway, after 3 months, saka na po uupo, by succession na po ito. Ayon sa batas naman, yung dating vice mayor naman, ang uupong mayor, tapos yung magiging vice mayor ngayon, dahil
ang number one councilor po ng Banban ay ito pong si Councilor Eranio, no, Tindang. Siya po pong vice mayor. Ayun. Siya magiging vice mayor naman siya. Oo. Opo. Kung yun kung walang iba pang kaso itong si Vice Mayor na makakaharap, Secretary. Wala naman. Wala na. Po, no? Kasi ang lumabas po kasi sa desisyon ng ombudsman, no, ito po kasi yung, kung maalala ninyo, nag-apply kami before ng preventive suspension. At ito yung kasong final ng DILG kay Mayor Alice Go. So ito po yung bunga, ito yung naging desisyon ng ombudsman. Ang sabi ng ombudsman ay since si Eranio po ang kanilang iniwan dahil siya yung nag-oppose dun sa application sa Pogo. Kaya siyang nalagay ngayon. Okay. So kung ito'y acting mayor lang at acting lang lahat yung mga ma-appoint sa iba't ibang position For 3 months. for 3 months, yun ho bang kapangyarihan ng isang regular na mayor at mga konsihal, pwede nilang gawin? Pwede silang pumirma ng mga kontrata at kung ano-ano pa? Well, may mga limitasyon po ang mga acting sa talagang regular. No? Hindi kumukha ng talagang fully regular. Ito yung mga usually na kinakailangan lamang mga pirmahin, mga sweldo, etc. Pero yung mga bagong mga kontrata, mga malalaki, etc. medyo may limitasyon po tayo ng konti. Ganun pala, no? I-guide naman. Oo. Halimbawa ho, Secretary, sabihin ni Councilor Timbang, ibenta ko na nga itong Pogo na to. puguan na to. Pwede nyo ho bang gawin yon? Medyo may gray area po, no? Kaya i-guide na lang. Sabihin nun ito kasi ang gumawa ng gulo dito sa atin, ibenta na natin to. Hindi pala pwede. Gagayahin ko nga eka sa Maynila, yung dating mayor ng Maynila nagbenta ng property doon. Anyway, kung titignan naman po natin, no, mag-e-election na po tayo di ba? Magpa-filing na Oo nga. Itong panahon natin, by October na po ito Yun. Well, speaking of which, ito, pasensya na po kayo, kailangan na namin tanungin to at ang dami na pong nagtatanong sa amin. Kayo po ba, Secretary, bagamat ang dami nyo ng trabaho dyan sa DILG, ang dami nyo rin namang nagagawa, tatakpo po ba kayong senador? Well, actually, no, sa ngayon po ay talagang ito yung pinag-aaralan pa ng gusto kung paano, no? Wala. Sa totoo lang, up to now, hindi ko po alam po anong mangyayari po, no? Talagang trabaho lang. Marami po tayong gagawin at tignan po natin kung saan tayo aagusin. Opo. Kasi may narinig kaming balita, kayo daw po ay ni-request ng Pangulo na tumakbong senador? Well, actually, malalaman nyo lang po sa mga susunod araw. Tignan po natin ang mga mangyayari. Ang importante lang, katunying at katunying sa totoo lang. Ang daming nangyayari ngayon Talagang ang daming dapat dire-diretso. Isang araw lang dito sa Region 3, nag-usap kami ng National Power Corporation, Manila Water Resource, yung tungkol sa operation ng dams. Kung maalala ninyo, sa mga LGU, dahil tumisa kung bagyo, tsaka nagpapakawala ng tubig. So, yun, inayos namin, Region 1, Region 2, Region 3, lahat po, kung paano itong pagpapakawala ng tubig, ano ba yung protocol dito, anong dapat gawin, dahil dapat talaga ma-review, dahil matatagal ng mga protocols po ito. At kuminsan yung dams, hindi na mismo yung, nag-iiba na, kuminsan na nailipat na sa National Irrigation. No, sila nagko-control. Yung iba naman na ibibigay na sa LGU. So, ilan lang ito sa mga trabahong dapat gawin. Madami pa ko. Kaya trabaho lang po muna. Sige po, matagal-tagal pa naman yan. Mga 2 tulog na lang. October na ang filing Ang bilis ng araw. Sigurado, magbibigay ng payo sa inyo dyan si Chairman, si Mayor Benjamin Abalos. Ayun. Opo. Actually, baka mag-leave muna ako dahil ooperahan po ang aking ama. Ay, ganun po ba? Tumuna siya. Kasi yung kanyang balikat, basta pala tumatanda ka, nawawala yung iyong mga tendon. Hindi, kago-golf yan. Huwag sabihin nyo, huwag nyan mo ng golf ng golf.
Medyo nakatandaan na rin. Oo. Tsaka, Old na eh. Kaya ganun. ang galing kasi sa golf ni Mayor, ni Chairman. Opo. Ilang taon na po ba si Mayor Ben? Opo. Magna 90 years old na po siya. Magna 90. Tingnan mo nga naman. Opo. Ang lakas pa nung huling makita natin, di ba? Oo, totoo. Mr. Secretary, sir, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Naku, maraming salamat, Anthony at Katunyi, sa mga nanonood nakikinig. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Si Secretary Benher Abalos. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. 5 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Sa dalawang to, Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Ay, Mayor Raycat. Mayor Raycat. Ay, Mayor Raycat, ito So, sakop mo pala itong Bamban. Ayan, Bamban, Kapas, Concepcion, Lapas. Dami nang nagtutulak siya. Pinatatakbong congressman itong si Mayor Raycat ng mga taga-district nila. Talaga, ha? Oo, Ibang klase yan, pag ganyan. Mayor Raycat, baka naman kasi yung mga tao dyan, nasasabik dun sa serbisyong binigay mo sa Kapas. Gusto nila, pati sila, madamay. Anong mga bayan yan bukod sa Kapas? Bamban. Itong Bamban, tapos Concepcion, at saka yung Lapas, yung malapit na Saragosa. Ayun, Mayor Raycat, mag-isip-isip ka. Pag-isipan mo na, meron ka pang 2 buwan. Meron ka pang 2 buwan. Para mag-file. Ayan, at nag-aalmusal si Ate Lenny. Ate Lenny, katakutan. Maganda morning! At itong si Mr. Charlie Bautista, Executive Officer ng Intel Division, Bureau of Immigration, ay nagbe-birthday pala ngayon. Pambihira. Alam mo ba si Charlie Bautista, nung ako'y masipag pang mag-cover sa XXX nung araw, kasama ko pa yan ng re-raid ng mga Chinese dyan sa Binondo. Charlie, kumusta ba yan sa immigration? Mahaba na ba buhok mo? Mahaba na. At Happy birthday! At ngayon pinapasabihan yung mga taga-immigration na wag na kayong magbabaon. Wag na ba? Sagot na niya ang inyong pananghalian. Matindi. At belated happy birthday kay Senator Mark Villar kahapon. Senator Mark. Senator, tahimik ka, Mark. Si Mark tahimik yan. Tsaka si Doc Sam De Lasa, belated happy birthday. Si Kong Ador Plato lang Kumbachero ay nagte-text at sabi, pakibati nyo nga yung 3 pinarangalan ng outstanding broadcaster ng Public Attorney's Office. Sino ba yan? Kong Ador. Ginawa pa pala ng item ni Mother, ni Malu. Sige nga. Itong muling pinarangalan bilang outstanding broadcaster. Para namang sawan-sawa na to si Mother. Muli. Muling pinarangalan. Pang ilan na ba kasi? Pang-5 na yata yun eh. Sabi niya dito, ito ang ikalawang sunod na taon. Doon ka nagkamali. Nagkamali ka rito, Mother. Nung basahin ko, tayo pala ito. Kumbachero. Ganun? Tayo pala ito. 2 por 2 pala ito. Basahin mo nga ang... Muling pinarangalan bilang outstanding broadcaster ang mga batikang announcer ng DZRH na sina Kong Angelo Palmones at ang tambalang Jerry Baha at Anthony Katunying Taberna ng 2x2 sa 8 mandatory continuing legal education ng Public Attorney's Office sa PICC sa Pasay City. Ang team ng National Convention ngayong taon ay ang Public Attorney's Office sa Bagong Pilipinas, nagbibigay ng maasahan, agaran at karampatang legal na serbisyo sa maralitang Pilipino upang isulong ang karapatang panlipunan. Medyo mahaba pala yung kanilang team. Mahaba yung team. Kinilala ng PAO sa pamumuno ni Attorney Persida Rueda Acosta ang kontribusyon at suporta ng 3 iklog. Ikaw, Mother! Mother! Ganun kanina, ang ganda ng intro eh. Ang ganda ng intro. Ayan yung video. Andun yung dalawa habang kumakain sa likod niya.
Upang maging matagumpay ang mga programa at aktibidad ng PAO na makatulong sa mga mahihirap na walang pambayad ng abogado. Totoo Ayan. naman, ang Public Attorney's Office po, mga kababayan, ay napakalaking tulong, lalo na po sa mga naharap sa mga problemang legal na walang kakayanang kumuha ng mga abogado. Ito na, tulad na ikinuwento mo. Dito. Pupunta na lang dito. May matanda dito na pumunta kong batsero. Maibida ko na nga lang din sa kanila. Pumunta dito, wala silang kakayanang kumuha ng abogado. Pinapaliwanag nila sa akin yung kaso. Sabi ko, kung batsero lang po kami, hindi po kami abogado, baka pwede nyo kaming matulungang makakuha na. Mineses ko kagad si Chief. Si Chief. Presida Acosta, alam po nyo, bumalik dito mga ilang buwan yung matanda, kasama yung kapatid niya. May dala-dala. Tuwan-tuwa kung batsero. Dahil diba? nanalo sila sa kaso, Tingnan mo na. tinutukan ng gusto ng PAO, sila pa yung mga taga Public Attorney's Office ang gumastos ng sarili nilang pera para dun sa pagtulong dun sa nangangailangan at nanalo po sa kaso. Ayan, kaya hindi na ho totoo yung dating pagkakilala natin sa PAO. Sabi ko nga kahapon, pag sinabi mong PAO, ang mai-imagine mong itsura, matanda na gusot-gusot ang barong at may kilik-kilik na clutch bag. Sa itsura ngayon ng mga PAO lawyers, Iba. dadaigin yung nasa Netflix na Yung suit. yung suit, di ba? Dadaigin Yung sweet. yung sweet. Dadaigin sa pormahan. sa forma, sa edad, sa ambabata at nananalo sa kaso, hindi yung paamin. Yung dating Hindi abogado di pa amin kaya hindi yung abogado di paamin, nananalo sa kaso. Mga yan ngayon ang kalagayan ng ang sitwasyon ng Public Attorney's Office sa pangunguna ni Attorney Persida Rueda Acosta. At eto pa. Total naman PAO ang pinag-uusapan natin. Nangako po si Budget Secretary Amina Pangandaman, nahahanapan niya ng paraan. Nangako siyang hahanapan ng paraan para ma-level up pa ang compensation, sweldo ng mga PAO lawyers. Yun! Tingnan mo nga naman. Iba talaga tong Secretary Amina Pangandaman namin. Kaya nga magdadagdag pa rin. Nagdadagdag pa ngayon ang PAO. May hiring pa ho sila. Kaya lang, ang karamihan daw sa ipinasok ay mga kamag-anak ng mga congressman. Hindi, wag naman ganun. Patunayan yung kwalipikado kayo. Yan. Kahit kayo, sabi ni Chief Acosta, patunayan nila na sila'y highly qualified sa position. Sa daming may gusto Ang ngayon daming magpaw. na magpaw. Kailangan patunayan nilang sila'y highly qualified at deserving for the position dyan sa Public Attorney's Nung palang Office. umaga, nandun tayo, kinahapunan, ang naging bisita nila, isa ding abogada at law professor. Sino? Si Attorney Lisa Araneta Marcos. Si First Lady. Nagpunta Tingnan pala mo doon. nga At naman. yun nga, napag-usapan yung sasaayos ng compensation. Mas mataas pa. Maganda na ngayon, pero mas aayusin pa pagle-level up ng compensation ng mga PAO lawyers. Mabuhay kayo! Mabuhay kayo! Mga PAO lawyers! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Kapopoy! 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Ang ulo ng ating mga paunahing balita.
Alice Guo, kinasuhan ng tax evasion ng BIR. Acting Mayor ng Bamban, itinalaga ng DILG. Kaloy, dito ang papa mo nag-viral sa social media. Livestock checkpoint sa Metro Manila, ikinasa ng Department of Agriculture kontra ASF. Isang buntis patay sa panganganak sa bangketa, sanggol, hindi rin nakaligtas. Isa patay, isa kritikal ng araruhin ng 10-wheeler truck ang 29 na sasakyan. Ay, sus. At Marina Director sinibak dahil sa oil spill sa Mindoro. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:10 ng umaga, detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Isang misis po ang nasawi sa panganganak sa bangketa habang hindi rin pinalad na mabuhay ang bagong silang na sanggol sa Cebu City. Isang babaeng enforcer ang nakakita sa ginang na nakahiga sa bangketa habang lumalabas na ang ulo ng sanggol sa puwerta ng misis. Sakto naman na may dumaan na isang nurse at tinulungan na mailabas ang sanggol pero hindi na rin ito nabuhay. Samantala nasawi din ang ina na tumangging magpadala sa ospital matapos ang panganganak at sinabing peperahan at magpapraktisan lang siya ng mga doktor. Ayon sa kalibin nito, posibleng tumanggi ang babae dahil takot ito sa injection. Isang patay, isang kritikal matapos araruhin ng isang 10-wheeler truck ang 29 na sasakyan sa Ivisan, Capiz. Batay sa inisyal na investigasyon ng Ivisan PNP na wala ng kontrol ang driver matapos mag-malfunction ang preno ng truck. Dahil makiti ng daan na hagip ng humaharurot na truck ang napakaraming mga sasakyang nakaparada, kabilang ang mga tricycle, kotse, motorsiklo, tricycad, pick-up truck at iba pa. Bukod sa mga nasagasaang sasakyan, napinsala din ang ilang establishmento sa lugar. Naglagay na rin ng checkpoint ang Department of Agriculture sa ilang lugar sa Metro Manila upang maiwasan ang pagkalat ng African swine fever. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, itinayo ang mga checkpoint sa bahagi ng Commonwealth Avenue, Mindanao Avenue at Balintawak sa Quezon City. Habang may checkpoint din sa Marolas at Malanday sa Valenzuela kung saan i-inspeksyonin ang shipping permit at veterinary certificate ng mga ibinibiyahing baboy alinsunod sa kautusan ng DA. Bukod sa NCR, naglatag din ang DA ng checkpoint sa Barangay Turbina sa Calamba, Santo Tomas sa Batangas at Barangay Amuyong, Alfonso, Cavite. Tiniyak naman ng DA na nakaayuda ang Philippine National Police sa mga veterinary officials ng Bureau of Animal Industry at local government units na mag-inspeksyon sa mga sasakyan. Nanumpa na kay DILG Secretary ang acting mayor ng Bamban Tarlac na si Councilor Eranio Timbang. Ayon kay Secretary Abalos, si Timbang ang napili ng DILG na pumalit sa sinibak na Bamban Mayor Alice Guo at siya ay magsisilbi ng 3 buwan. Ito ay matapos ngang suspindihin ng ombudsman ng 3 buwan ang Vice Mayor na si Leonardo Anunciacion. Samantala, pansamantala lang nauupo bilang acting mayor ng Bamban si Councilor Eranio Timbang. Sa panayam ng DZRH kay DILG Secretary Benhur Abalos, matapos ang 3 buwan ay aakto na bilang mayor by succession ang vice mayor na si ng Bamban habang si Eranio Timbang ay magiging vice mayor. Samantala sinabi ni Abalos na bilang acting mayor, limitado lang ang maaaring desisyonan ni Timbang. Well, may mga limitasyon po ang mga acting sa talagang regular. No? Hindi kumukha ng talagang fully regular. Ito yung mga usually na kinakailangan lamang mga pirmahin, mga sweldo, etc. Pero yung mga bagong mga kontrata, mga malalaki, etc. Medyo may limitasyon po tayo ng konti. Si Secretary Benhur Abalos.
Alas 7:18 na ng umaga, kinasuhan ng BIR ng tax evasion si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nagugat ang paghahain nila ng kaso matapos na lumabas sa pagdinig ng Senado na may iba pang ari-arian si Guo na hindi niya idineklara. Gayit ni Lumagi, ang ginawa ni Guo ay malinaw na paglabag sa tax code ng Pilipinas. Bukod kay Guo, kasama rin sa sinampahan ng reklamo si Jackie Uy, Rachel Carion at Baofu Development Incorporated, ang kumpanyang may malaking share ng na-dismiss na alkalde. Kausapin natin, kumbachero, ang acting mayor ng Bamban Tarlac, si Mayor Eranio Timbang. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Si Katunying po ito at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Opo. Umaga po. Nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kumusta po kayo ngayon, Mayor? Ang pakiramdam na kayo po ngayon biglang naging alkalde, bagamat pansamantala lamang ng bayan po ng Bamban. Sa ngayon po, Katunying, okay naman po. Ang pakiramdam ko, masaya na malungkot. Dahil nga sa nangyari sa bayan namin. Sa ngayon po, tuloy-tuloy po ang trabaho namin bilang acting mayor ng Bamban. Kahit na po nag-iisa ang inyong lingkod, patuloy po akong umaasa na may makakatuwag po ako sa panunungkulan ko. Kasama na po ang magiging uupo na acting mayor at ang mga acting vice mayor at ang mga kasama ko sa konseho. Opo. Bago lang po namin itanong yung mga gagawin po ninyo bilang acting mayor, pwede po bang makuha namin ang background ninyo? Bakit po ba kayo lang ang natira? Kayo lang mag-isa ang natira dyan, Mayor? Ano ba ginawa o hindi ninyo ginawa? Kasi po, Katunying, nasa ombudsman na po yung kaso. Konting lang po, background nga po sa nangyari. Ako po yung nag-iisang oposisyon sa konseho. Opo. Nang dahil po sa pag-issue ng letter of intent ng kumpanyang Lono, ako po yung nag-iisang lumaban, nag-object sa pag-issuance po ng Lono at yung Sir Baha. Opo. Bakit po? Ba't ayaw ninyong payagan yun? Yung letter of no objection ng City Council o Municipal Council. Sa mga nangyari nga past administration po, kamukha po ng Hong Sen, dahil po yun two times na pong, one time nung parang po ni former Jan Feliciano and then sa time po ni ng ating Mayora Alice Guo. Nang panahon po niya kasi, Katunying, na-read na po yan. Kaya po sa ikatatlong pagkakataon nung mag-apply po sila ng letter of intent na ang pangalan Sunyuan, kaagad ko po itong hinarangan. Sabi ko, two times, bakit hindi muna natin pag-aralan mga bagay-bagay sa kabila po na nangyari sa amin. Kaya po yun ang naging dahilan para po ako arangin ko po yung pag-issue ng Lono. Bagamat po nag-iisa ako sa number, pero yun po, hindi po ako nagtagumpay, Katunying, Jerry, sa pagkakataon po ngayon. Pero kumbaga, Lone Ranger kayo dun eh. Pero tingnan nyo naman, ang naging bunga, yung pangamba ninyong idudulot nung negosyo na yon nangyari. At ito na nga ang buong pangyayari. Pero sa tingin ninyo, Mayor, tatawagin na namin kayo Mayor Timbang, kaya kayo lang, may kumilos mismo si Mayor Guo para payagan ng mga kasamahan ninyo at pahintulutan yung Lono? Napakahirap pong magsalita sa bagay na yan, Katunying. Alam niyo naman po sa ngayon, medyo ano po yung buhay ko ngayon, lalo na po ako po yung pinag-iinalan daw po nila na ako yung dahilan ng nangyayaring problema sa aming bayan sa kabila po ng
katotohanan lang po yung gusto kong yung tama lang po, Katunying. Oo. Ang alam ko tama na nagawa ko. Pero yun po ang nagiging dahilan ngayon na sa pangamba ng buhay ko, pangamba ng mga mahal ko sa buhay, Katunying. Meron po kayong tinatanggap ngayon na mga death threats, Mayor? Pero nung una po, nung pumutok po yung last po na yung napag-raid, marami pong napansin po kami rito na nagtatanong na diyan ba umuwi si konsilor, ganon. Napa-blatter ko na po sa barangay yung bagay na yung, Katunying, at sa pulis. Pero sa ngayon po, ang pangamba ko po sa buhay, Katunying, sa maraming, yung nag-a-advise sa akin kung may katuwang ka ngayon na kasama mo, doble ingat, kung kailangan, dagdagan mo dahil iba po yung nagiging sitwasyon ko ngayon, Katunying, sa buhay ko ngayon. Medyo, may pakiramdam lang po ako, Katunying. Sana nga po, wala akong mangyari sa buhay ko. Nako, wala po. Mag-iingat po kayo. Pero meron po ba kayong mga pinarating nyo ba yan? Security detail? Total, nandiyan si Secretary Abalos kahapon. Opo, Katunying, nawala na po sa isip ko yun. Dahil na po doon sa hindi ko po maramdaman sa sarili ko, may halong tuwa, may halong lungkot. Parang yung sarili ko po, hindi ko na po naisip yung oras na yung, Katunying. Nung pag-uwi ko po, doon ko po naalala, bakit hindi ko yung yung pagkakataon na yun para po nakausap ko po personal si Secretary Benhur, pero nawala na po sa isip ko pag-uwi ko. Bakit hindi ko pa sinamantala yung pagkakataon, Katunying? Opo. Pero wala po talaga. Pinapasa Diyos ko na lang po ngayon ang mangyayari saan. Pero gagawin ko lang po yung tama at makakabuti sa bayan ko, sa bayan ng Bamban po. Opo. Pero madali naman po nating makausap si Secretary Abalos. Nakausap nga po namin kanina, Mayor, at siguro mainam din na hilingan na ninyo officially na kayo po ay mabigyan ng security. Kayo naman po Mayor ng bayan, hindi naman para ipaghampasan ninyo ipagmayabang ninyo yung security, kundi para lang po sa inyong protection. Dapat po talaga meron kayong security detail ngayon na Mayor Timbang. Opo. I-coordinate din po namin kung hindi nyo makontak. Opo, kasi isang malaking bagay po at pinagmamalaki ko po na nakausap ko kayo sa papangitan po ng inyong teleradyo. Naipabot ko ang konti ko pong kahilingan sa ating sekretaryo na personally po kahapon binigay po niya yung number niya. Kung ano daw po may problema po ako, Katunying. Wag daw po ako magdalawang isip na tumawag po sa kanya. Opo, buti pala meron din kayong contact details niya. Well, Mayor, sa ngayon po, nandiyan na po ba kayo sa munisipyo ganitong oras o nasa bahay pa? Bago po mag-alas 8, Katunying, nagre-report na po ako. Nasa bahay pa po, Katunying. Opo. Yung pong mga department heads dyan, di po pulungin nyo na ngayon o naumpisahan nyo na kahapon? Na first day in the morning po, kahapon, tinawagan ko na po sila, Katunying, lahat po ng department head. Sabi ko nga po sa kanila, yung dati mga programa at nakabimbing pa ngayon, pagpatuloy po namin. At kung kailangan po, Katunying, na doble pa namin sa 90 days po na panunungkulan ko bilang mayor, mas kailangan pakita ko po yung pagmamahal ko sa bayan ko. Mayor, 15 pala ngayon, sweldo. Tama-tama pala. Oo, may pipirmahan kayo mga cheque dyan. Opo, Katunying, meron po. Well, sa ngayon po, magbabanding po ako sa Land Bank para pansweldo po ng Sangguniang Bayan Secretariat at saka po yung mga empleyado, Katunying. Opo. Mayor, acting mayor, sabi ho ni Secretary Abalos kanina, medyo limitado pa rin ang inyong kapangyarihan dahil acting mayor. Pero kung meron daw kayong kailangang ipatupad, mukhang kailangan ng guidance o ng pahintulot mula sa DILG.
Ngayon pa lang ba meron na kayong naiisip na ipatupad dyan sa inyong bayan para naman sa ikabubuti ng inyong bayan matapos itong napakalaking kontrobersyang ito? Marami po, Ka Jerry, na tumawag sa akin or nag-message na yung peace and order po. Yung pong inano sa akin ng mga principal, Ka Jerry, Tunying. Kakausapin ko po yung chief of police namin ngayon dito, pati yung traffic situation namin dito na nawawalan na po ng disiplina. Ang mga kababayan ko, Ka Tunying, ay dapat po yung security at mga kailangan ng mga mag-aaral po namin, Ka Tunying. Baka kailangan magdagdag ng pulis po sa inyong bayan, Mayor. Opo, kinukulang po talaga. At Jerry, sa ngayon po, kung maaari lang po sana, ipanawagan natin kay Secretary Abalo sa mga bagay na yon. Sa ngayon po, hindi pa rin po kami kampante kung ano yung mangyayari sa amin, Ka Tunying, sa bayan namin. Yun pong complex, yung pinagmulan ng yung ugat ng lahat ng ito, yung naging puguan. Ano pong naiisip na plano nyo sa lugar na yon? Kung papalarin po ako, Ka Jerry, sa susunod na taon, 2025, dahil ang balita ko po na forfeit po ng Executive Secretary ang buong compound na to. Marami po, Ka Tunying, sa ano ko daw po, sa panahon ko, sabi po ng Tarlac State University, maglalagay po daw sila rito ng Tarlac State University Extension. Malaking bagay ito, Ka Jerry, lalo na po dito sa amin. Ang dami pong kailangan na mga trabaho. Pwede rin po siyang PPO, pwede po siyang restaurant, pwede siyang mall. Para multi-complex na rin siya, Ka Jerry. Malaking tulong po yun sa amin dahil itong complex po na to, hindi po siya nakapagbigay ng income sa aming bayan. Ka Jerry, Ka Tunying. Opo. Yun. At least magagamit ng eskwelahan, BPO, trabaho, tapos pasyalan, Opo, Ka Tunying, opo. Tama. Pero kaya baka may isang portion yan, lagyan nyo rin talaga ng pugo. Para puguan. Pero pugo, yung nangingitlog. Para lang sumaya kayo, Mayor. Kasi parang ang bigat-bigat ng dibdib niyo. Sana naman nakakita ang naging Mayor Para kayong namatayan. Oo. Yung ang dami pong problema na kakaripin ko po. Lalo na po sa yung mga pasweldo sa darating na buwan, Ka Tunying, alos na wala pa pong third quarter, Ka Tunying. Oo nga. Hindi, mahirap na po kasi magsalita sa ang kailangan ko na lang po ngayon, magtrabaho na lang po, gagawin ko yung nararapat para sa mga kababayan ko. Opo. Teka muna, Mayor, kung hindi ba kayo naging acting mayor, meron kayong planong tumakbong mayor talaga sa 2025 elections? Opo, Ka Tunying. Ganon. Sa nung barangay election, nag-declare na po ako. Hindi naman po tumigil lang inyong lingkod, Ka Tunying, kahit nung wala pa private citizen po ako. Ako po, Ka Tunying, konting background po sa pagkatao ko. Kung mamarapatin po ninyo. Sige po. Nagsimula po ako nung pandemic, sabi ng mga pamilya ko, tatay, bakit hindi tayo tumulong sa mga, dahil pandemic nga po noon. Ang inyo pong lingkod, Ka Tunying, ako po yung tinaguri ang Mr. Pantryman, na buong walang mahirap, walang mayaman, walang kalaban, walang kakampi. Lahat po, sityo, barangay, inikutan ko po ito ko, Ka Tunying, sa pagbibigay ko ng ayuda sa mga kababayan ko. Kaya po nabansagan ako Mr. Pantryman. Hindi ko po inaano sa social media yung Ka Tunying, pero nagbunga po yung paghihirap ko na yon. Ito po. Naging number 1 councilor kayo Independent, Ka Tunying. Wala po talaga kahit isa. Umasa lang po ako sa itaas na nawa matulungan ako. Nagbunga naman po, Ka Tunying. Binigyan ako ng regalo na ganito, Ka Kayo Tunying. po ba ay lumaki din sa farm? Ka Tunying, lumaki po ako sa construction, Ka Tunying. Pero
Tubong Concepcion Tarlac at Genuine Kapampangan. Genuine po. Kapampangan. Kapampangan Opo, pala. opo. Kayo po ay hindi naman kayo late registered ang inyong ang birth certificate. At kayo isang tunay na Filipino citizen. Opo, tamo po, Opo. Jerry. Napanood niyo po ba ang pelikulang Tinimbang Ka Ngunit Kulang? At ako po, tinimbang ka pero sobra-sobra. Sobra. Sumobra talaga. Tama. Opo. Well, nakikinig po siguro yung mga kababayan natin. May dalawa kaming tagapakinig dyan sa Bamban Tarlac. Alam niyo naman, kakaunti lang ang nakikinig sa amin dito sa Tarlac sa DZRH Teleradyo. Kami po yung DZRH Teleradyo. Baka magkamali kayo. Opo. Opo, DZRH Teleradyo. Opo, DZRH Teleradyo. Sige po, kausapin niyo po ang mga taga Bamban Tarlac po, Mayor. Opo, maraming salamat po sa inyo, Katunying, Jerry, sa pagkakataon binigay niyo po sa akin. Sa mga minamahal kong mga kababayan dito po sa bayan ng Bamban, maraming salamat po sa binigay niyong tiwala sa akin na ginawa niyong number 1 ang inyong konselor, SBRT Timbang po. Huwag po kayong mag-alala, gagampanin ko po ang tungkuling inihatang ninyo sa akin at hindi ko po sasayangin ang botong binigay niyo sa akin. Tatuwag ko po ang Panginoon Diyos na parating nasa sentro ng buhay ko. Gagawin ko po ang mga trabaho ko bilang acting mayor ngayon. Huwag po kayong mag-alala, kababayan ko. Bukas po ang pintuan ng Office of the Mayor ngayon because bukas po ang pintuan ng inyong minamahal na dating SB number 1. Sana po pagkatiwalaan niyo po si Acting Mayor RTT po sa pagkakataong ito. Sama niyo po sa inyong panalangin, nawa po malampasan ko lahat ng mga pagsubok na to. Sa kabila po na nagtagumpay ako bilang Acting Mayor pero malungkot po ako sa nangyari sa ating Bamban. Nakakayaman po sabihin, sumikat po ang bayan ng Bamban sa ganitong pamamaraan. Hindi po sa mga investor na yumaman ng bayan ng Bamban. Sana po, pagtulungan po tayo sa pagkakataong ito. Yes, sir. Magandang umaga po at Magandang umaga po. Salamat po. Opo, maraming salamat po. Bamban. Opo. Thank you so much Mayor Eranio Timbang ng Bamban. Mabuhay po kayo. Pag may mga update po, tatawagan po namin kayo. Thank you. Jerry, Salamat po. Katunying, maraming salamat po at God bless po sa palutuntunan ng DC Double B Teleradyo. Maraming salamat po. Nagkaloko-loko, nalito na kayo eh. Ulitin nyo nga, DZRH. So. DZRH. DCRH Teleradyo, Katunying. Opo, maraming salamat po. Opo. Okay po. Maraming salamat po, Thank Katunying. you. Thank you. Si Mayor Eranio Timbang na sumobra. Pangunahing balita. 7:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of At Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Alas 7:43 ng umaga. Naku, santambak na naman yan, Yuel. Ala na si Mel. Naging matagumpay ang isinagawang Heroes Homecoming Parade ng mga Filipino Olympians na sumabak sa 2024 Paris Olympics sa pangunguna ni double gold medalist Carlos Yulo. Sa datos ng Manila Police District, tinatayang nasa 25,000 katao ang mainit na sumalubong at sumaksi sa parada ng mga Pilipinong atleta na nagsimula pasado alas 4 ng hapon dito sa tapat ng DZRH. Bukod kay Golden Boy Yulo, kasama ang hiniyawaan ng mga fans ang bronze medalist na sina Ira Villegas at Nesty Petesio. Hindi magkamayaw at todo ang sigawan ng mga taga-suporta kasabay ng pagdaan ng float ng mga atletang Pilipino sa bawat rutang dinaanan nito. Nakaaninag naman ang pag-asa ng pagkakasundo para kay Carlos Yulo at ng kanyang pamilya ang Grand Homecoming Parade para sa Paris Olympians. Sa libu-libong supporters na nagabang sa parada, isang image ang nangibabaw ang ama ni Yulo na si Mark Andrew Yulo na kasama sa nakikisaya, tuwang-tuwa at winawagayway ang dalawang kamay para makuha ang atensyon ng anak. Nag-viral sa social media ang banner na "Kaloy, dito papa mo."
Sa kanyang social media post, sinabi ni Kaloy na maraming salamat pa. Masaya ako, nakita kita doon, nakasuporta. Pasensya na pa, hindi ako masyadong nakakaway. Ang daming nagpapa-autograph. Hehe. Hehe. Ayun. May hehe. May hehe. Yun. Hehe. Metro Manila ngayon. Narito na sila. Mabilisan to, mabilisan. Apurahan to, apurahan. Unahin natin si RH15 Giselle Ricafort. Meron daw pong reaksyon ng ilan nating kababayan sa pahayag ng NEDA na hindi food poor ang gumagastos ng 64 pesos para sa pagkain kada araw. 15 Giselle Ricafort. Coming Giselle! Jerry, katuwing natawa pero dismayado yung ilang nagbabudget sa pamilya sa pahayag ng National Economic and Development Authority na hindi raw maituturing na food poor yung gumagastos ng 64 pesos para sa 3 meal kada araw. Ayon sa mga nakapanayan ng DZRH, 1 kilo lang ng bigas ang aabutin ng 64 pesos, wala pang ulam at prutas para sa kanilang mga supling. Hindi raw kasi umano nararanasan ng mga taga-NEDA yung hirap ng buhay at kung paano magigsit ng sinturon kaya nakapagsasalita ng ganito yung ilang opisyal. Pumapataan nila ng 200 hanggang 400 piso yung kailangan nilang budget para magkaroon ng matino at masustansyang pagkain sa isang araw. Kaya nagkakaisa na lang apila sa pamahalaan, ibaba na lang ang presyo ng mga pangunahing bilihin para magkasya ang kalkula o paano kata nitong 60 pesos o 64 pesos kada araw. Pakinggan natin ang bahagi ng ating mga panayam. Ang sa akin po, dito kasi nila nararanasan ko ng mahihirap kaya nasabi ko nila yun. Eh kung sa akin lang po talaga, mahirap po talaga mag-budget kung 64 pesos lang po yung pera. Ganon? Paano magkasya yung 64 na yan? Sa anong kami naman 64? Almusal pa lang, magkano na kayo ng bigas? 55 pesos. O, paano yung mga kailangan ba namin mga ulam? Magtuyo na lang kami, amoy-amoy na lang namin hanggang gabi. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Samantala, mahigit 300 kilo ng isdang hinuli sa Palawan na sabat sa Malaysian vessel. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, balita mula sa Campo Crame sa Quezon City. Nasabat ng TNT Maritime Group sa Palawan ang mahigit sa 300 kilo ng iba't ibang klase ng isdang illegal o manong hinango ng isang Malaysian fishing vessel. Ayon kay PNPMG Director, Police Brigadier General Jonathan Cabal, 20 katao ang nares sa sasakyang pandagat na naispatan sa karagatang sakop na bayan ng Balabac. Pero 18 umano rito sa mga mangingisda ay mga Pilipino at 2 lamang ang dayuhang Malaysian. Sa panayam sa Camp Crame, sinabi ni Cabal na posibleng matagal nang ginagawa ng naturang grupo ang illegal fishing at maaring kinuha lamang na tauhan ang mga nahuling Pilipino makakasuhan din ng poaching salig sa Fisheries Code of the Philippines. Pakinggan natin si General Cabal. Yeah, definitely this is not the first time but maganda nga yung accomplishment ng mga tropa natin sa baba dahil gabi na madaling araw yun they have used night vision goggles kasi pag nagpatay na yung Malaysian vessel, our troops are using the NVGs or yung night vision goggles. Nakikita pa rin yung kanilang yung movement. Kabilang sa mga nakuha ng 2nd Special Operations Unit ng Maritime Group ay 350 kilo ng lapu-lapu at mga isdang pang-aquarium. Pero maliban sa barkong nakarehistro sa isang Malaysian national, dumambat din sa otoridad ang 15 pang maliliit na bangka. Ito si Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Umahabol si Tunay Boy Gonzales. Coming boy! Coming boy! Anthony, Jerry, sang-ayon ng COMELEC sa inihayang panukala na isailalim sa drug test ang lahat ng kandidato na tatakbo sa 2025 midterm election. Ayon kay COMELEC Chairman John Serwin Garcia, welcome para sa kanila ang naturang panukala ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Pero duda siya sa magiging implikasyon nito lalo na sa may desisyon na ang Korte Suprema na walang sasaligang batas ang provision sa Comprehensive Dangerous Drug Act na nag-oobliga
sa mga kandidato na sumalang sa drug test. Bagamat may mga desisyon na ang Supreme Court, sinabi ni Garcia na nasa isang kandidato naman kung talagang gusto niya nga maging transparent. Anya hindi pipigilan ng COMELEC kung maglalagay sila ng resulta na negative sa droga sa kanilang mga certificate of candidacy kung saan tatanggapin naman nila ito. Pero sa ngayon, tututok muna ang COMELEC sa ginagawang paghahanda sa susunod na halalan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Pangunahing balita. Susunod, Tito Boy! Sino itong vlogger na content creator? Pinagmukha daw kawawa yung mga senior citizens sa Tondo. Doon sa binigay nilang ayuda, ito na yung yung bang namimigay na ayuda, tapos i-content. Tapos papipilahin siguro yung mga matatanda. Para dumami ang ganun parang followers. Ang tawag nila doon poor porn. Poor porn. Oo, parang ganun Tama ba yun? Yung parang sinasamantala yung kahirapan. Yun daw mga lolo't lola na nandun, imbis na matuwa, nagmukhang kawawa. Sino ito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Pangunahing balita. Tuloy ang mga balita, patuloy din ang buhos ng biyaya kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Hindi makaraang tumanggap ito ng 35 milyong pisong halaga ng bahay, kondo at cash mula sa Mega World Corporation. 32 million po ang halaga ng 3-bedroom fully furnished condo unit sa McKinley BGC Taguig. Ayon po sa Mega World, ang ibinigay nilang kondo kay Kaloy ay may lawak na 100 square meters, kompleta sa home appliances, muebles at interior design. Bukod dito, meron din itong balcony, hiwalay na maid's room na may sariling CR at sariling parking slot. Mahal kaya parking dyan? Mahal. Oo, parang bumili ka na rin ng isang condo unit yan Talaga. Ito'y bilang pagkilala ng Mega World kay Yulo bilang kauna-unahang Pinoy athlete na nakakuha ng 2 gintong medalya sa Olympics. Bukod dito sa kondo ay may bonus pang 3 million pesos na cash. Ang Mega World, si Kevin Tan, dahil 35th anniversary pala ng Mega World. 35 million, 35th anniversary. Ayun, kaya pala meron palang kahulugan yon. Wala bang, ayan yung kondo Wala bang picture doon sa balcony? Kinita ko na kung sino una magpapapicture doon Si Kaloy, siyempre, kumakaway sa... Ikaw, pinag-isip mo ako dun kumakaway sa mga anong lugar yan? Sa BGC. Sa BGC. Sa McKinley. Gated yan Gated yan. Baka akala nyo kung anong kondo kaya lang mahal yan. Kaya mahal yung kondo na yan. Saka nakakitang kondo na may gate. Meron yan. May gate yan. May gate yan. Sa ibang balita, sinibak sa pwesto ang Regional Director at isa pang opisyal ng Maritime Industry Authority o Marina sa Region 5. Kaugnay ito ng paglubog ng MT Princess Empress noong nakalipas na taon na nagdulot ng oil spill sa malaking bahagi ng Oriental Mindoro. Dinukoy ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang dinismiss na opisyal na sina Director Jaime Bea at Engineer Jose Buban. Sinabi ni Secretary Bautista na batay sa resulta ng investigasyon, guilty sina Bea at Buban sa grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of service. Tagal na niya, inabot nila isang taon niya. Tagal, oo. Bago na ilabas ang desisyon. Uy, ipinapaalam lang po sa mga nakakakilala kay Bulacan Governor Daniel Fernando na ang buong Bulacan ay walang pasok ngayon. Special na working holiday ngayon. Holiday pala ngayon. Pinapaalam po ni Governor Daniel Fernando na walang pasok sa Bulacan. Kaugnay po sa pagunita ng 446th Foundation
anniversary ng Bulacan. Kaya pala. Walang pasok. Congratulations sa mga walang pasok. Kajen. Balita sa showbiz. Kajen Ramos, dyan Kajen. sa Marilao, tsaka kay Maring Christy Daniel. Wala palang pasok dyan sa buong Bulacan. Tinan mo nga naman. Happy birthday kay Police Brigadier General Arnel Amor Libed, Deputy Director DPCR Camp Crame, at kina magandang umaga rin at laging nakatutok sina Police Major General Charles Calima from Batang San Miguel at retired General James Brillantes. Kuya James. Magandang umaga kay Idol Chito Loizaga na nakatutok sa atin. Idol Chito Loizaga, 3 points. Yun. Kino-congratulate niya. Busy tayo sa pag-congratulate kay Kaloy. Pero meron po tayong isang batang-bata, si Rian Maliksi, Pinoy na Pinoy, ay nagkampiyon sa US Women's Amateur US Girls Junior. Champion, kumbachero. US Women's Golf Association Champion 2024. Congratulations. Rian Micaela Maliksi. Yan mga naghahatid sa atin ng karangalan. Kaselo Lagmay, magandang morning. Sino kaya itong isang vlogger at content creator? Kong Doming Mariano. Kong Doming Mariano, eto na yung inihintay mo. Joey Juanta, eto na hinihintay mo. Yung vlogger at content creator. Sino ba yan? Kuya Boy Fabian, eto na hinihintay mo. Kuya Boy Fabian. At kay Kuyang Obet Imperio. Ate Lloyda Busa. Thank you po sa inyo. Tinaayos talaga lahat ng mga yung inabot ng mga potholes. Nung umulan, kumbachero. Yun nga, tapos natawagan ko rin siya doon sa creek. Yan sa bagong silangan na gumuho. Pinapuntahan ka agad. Hindi naman sila may gawa. Hindi naman kanila yun eh. Yung pala, hindi nga kanila. Quezon City yun eh. Quezon City Engineering daw ang may project doon. Ito, nakikiusap ngayon sa atin si Mother. Mag-overtime daw tayo. Ayaw namin. Yan ang natin. pinaka-ayaw namin sa lahat eh. Yung mag-overtime. Hindi namin. Nungka. Ayaw naming mag-overtime. Kailangan ngayon, matapos tayo sa oras at nakakahiya. Nakakahiya naman. Sa susunod na programa. Ngayon, pinipili tayo ni Mother. Mag-overtime daw tayo. Hindi naman natin gusto yun. Kailanman ayaw nating... mabigat man sa kalooban natin. Mabigat man sa loob. Medyo mag-overtime po kami. At hindi kami maniningil sa OT na to. Hindi. Walang overtime pay to. Di ba, Kuyang Romy Karandang ng DBP. At magandang morning din kay Ninong Ronald Mascareñas. Ay, Kuya Ronald Mascareñas, magandang morning. Andito na siya. Si Morley Alinio. Sino ba tong vlogger at content creator na pinagmukha daw kawawa ang mga lolo't lola sa Parola Tondo sa ibinigay nitong ayuda? Joseph naman. Ganon? Sinets itets. Narito na siya, ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Buhay na buhay. Morning Luzon, Visayas at Mindanao. At maganda na linya. Thank you so much kay Engineer Mercado. Engineer John Mercado. Assistant District Engineer Chito Paz, nakikinig sa iyo ha, pagbutihan mo ha. At wala na rin tumatawag-tawag dito na mula sa isang mall. Wala na. Yung party line. Maayos na ang aking internet at ang aking telepono. Thank you so much, Engineer Mercado. Ayan. Nakakaloka sa super mega nakakabaliw. Kamakailan nga kasi ay nagkagulo ang mga senior citizen, ang mga single parent at PWD. 500 na PWD, 500 na tao na single parent at 1,000 na piraso o each ng mga senior citizen. Ang maaga pa lamang ay nasa pila na. Alas 5 pa lamang nasa pila na sila para sa ayudang ipinangako ng isang maganda na content creator, vlogger. Pero ang nakakaloka, nagbabalyahan na sila doon, nagsisiksikan na sila doon. Matatanda ito, at mga karamdaman na dumating daw si content creator, mag-aalas 12 na.
Mag-aalas 12 na. Alas 11 to 12 o'clock yan. Nagsimulang magbigay, mga magwawan na. Imagine na, 5 to 1. Ang nangyari, hindi rin nabigyan lahat. At ang ipinamigay nila, himutok ng mga lolo't lola nang dumating. Bakit ganon ang ipinamigay sa kanila? Ano raw ba? 2 sardinas. Ilan? 2 pirasong sardinas, 1 kilong bigas, at 1 noodles. Isang noodle lang? Yes. Mariosep Pambirang patis naman. At isang maliit na kape. Na sachet na kape. Ang himutok nila, ang aga-aga pa daw, kinall time na sila. Kinall time na, nandoon na sila. Tapos, hindi rin nabigyan lahat. Umalis daw yung truck na mayroong lalagyan ng mga ayuda. Kaya nga sabi nila, magmukhang kawawa ang mga lolo't lola, ang mga may kapansanan at ang mga single parent. Naku. Dahil sa dami din ng mga kamerang itinutok sa kanila. Kumbaga ay So, content talaga, content, ano? talaga ang nangyari. Hindi ba may experience na dati yan dun sa, saan ba yun? Sa isang lugar. Sa isang lugar? Yung deklara pa silang ano? Sila rin ba yun? Parang oo. Parang oo. Ganun? Parang oo. Kaya nga naman sabi nga natin, hindi masamang mag-content. Hindi masamang magtrabaho. Tayo din, content creator din tayo eh. Oo, pero Diba? sana ilagay sa tamang paraan at huwag naman gamitin ang kahirapan. Yun. Hindi ko na siguro kailangan lagyan. Hindi na, wag na. Oo, alam naman. Clue! Alam na. Clue! Kailangan pa ba yan? Hindi ba sabi ko, maganda, sexy, at kaakit-akit. Kaakit-akit. Iyan ang ating DZRH Shabisatas News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Na yun, ganun sana. Oy, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, magandang umaga pala kay Ate Nilda Season at kay Ka-Ed Season dyan sa Bohol. Meron tayong mga kamag-anak dyan, kumbatsero, sa Lucena, sa 2nd District ng Quezon. Nagpadala sa atin ng picture, nakapila yata sila dito. Meron daw isang doktor na ikot ng ikot doon, pinagkakaguluhan. Yung lalaki, bata pa yun eh. Si Kuya Kim. Si Kuya Kim. Si Kuya Kim. Dr. Kim Tan. Kim Tan. Ayan, may mga, Yuel, di ba andyan, Yuel? Eto, nakipila daw siya, kumbatsero. Yung ating kamag-anak dyan, nakipila-pila dahil ang dami daw nagpapakuha ng BP. Tapos may mga gamot na, yung bang mga over-the-counter na gamot lang. Nakipila-pila. Yan, pinicturean daw niya. Yan pala si Kuya Kim. Ayan pala. Si Kuya Kim. Dr. Kim Tan. Good morning. Diyan po sa mga taga Lucena. Magandang morning. Magandang morning. Andiyan na siya. Mother, pwede na ba kaming magpaalam? Ay, si Michelle Amandi, dyan sa Gen B Hotel. Ayan. Tsaka sa staff na dyan Ate sa Michelle, Kimbal, Iloilo. See you soon, Ate Michelle. Ate Michelle. See you soon. Bye. Happy weekend. Yuhuu! Damdaming bayan. Susunod na. Little ditty about Jack and Diane. Ang balitang ito ay hatid sa inyo